Isa po sa nilagay ng Diyos sa akin na maipahayag po sa ating kalagitnaan ay ang paksaing about knowing the Lord more. At ang ating pong talata at text ay matatagpuan po sa Philippians chapter 3 verse. Anyayahan ko po kayong buksan ang inyong mga Biblia sa baging yan. Philippians chapter 3 verse 9 hanggang verse 14. Dito po sa bahaging yan ay makikita po natin yung life's greatest goal ni Apostle Paul. Hindi para amitin niya sa buhay, hindi maging popular. Hindi maging sikat. Iba po yung nakalagay doon po sa talatang ito na naglalaman ng kanyang puso't damdamin. Mari ko po pang mailingan na tayo ay tumayo at akin pong babasahin ang naturang passage. Ganito po ang nakatala. Philippians chapter 3 verse 9 hanggang verse 14. And be found in him, not having my own righteousness which is of the law, but that which is through the faith of Christ, the righteousness which is of God by faith, that I may know him and the power of his resurrection, and the fellowship of his sufferings, being made conformable unto his death, if by any means I might attain unto the resurrection of the dead, not as though I had already attained, either were already perfect, but I follow after, if that I may apprehend that for which also I am apprehended of Christ Jesus. Brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do, forgetting those things which are behind, and reaching forth unto those things which are before. I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Diyos po magpala na kanyang po salita. Tayo po ay saglit na dumako sa Diyos at ilingin po natin ang kanyang gabay. Panginoon, aming Ama, salamat po sa pag-iingat na ginawad niyo po sa amin sa pagdako sa lugar pong ito. Salamat din po sa Great Shepherd Baptist Church sa pamumuno din po ni Doc Perdy, bagamat mininda po siyang karamdaman. But we're so thankful, Lord, dahil ang biyaya niyo pa rin po ay sapat at sapat sa Kanya. Dalayan ko ang pagbuti po ng Kanyang kalusugan, Panginoon. Hawakan niyo po siya. At maging sa amin din na narito ngayong umaga para makinig ng iyong mga paalala. Gawin niyo pong handa ang aming mga sarili, ang aming puso't isipan para magsilbing mabuting lupa na maasikan ng iyong salita na magbubunga at yayabong Panginoon. Kumilos ka po sa aming kalagitnaan. At niling ko po ang gabay ng iyong Espiritu Santo na siyang sumamin para maipunawa ang mga bagay na dapat po namin matutunan ngayon po umaga. Samahan niyo rin po ako, Panginoon, sa aking paghahayag. Lagay niyo po sa aking labi, sa aking isipan, ang mensahe na nais niyo pong maiparating sa bawat isang narito. Ito po ang aking dalangin sa pangalan po ng Panginoong Yesus. Amen. Salamat po. Marami na po tayo mo po lahat. Nabanggit ko po kanina na dito po sa Philippians chapter 3 nakasaad po yung goal ni Pablo sa buhay niya. At magtataka ho marahil ang marami sa atin, hindi niya po ba talaga kilala ang ating Panginoon? Nung isulat niya po itong epistle to the Philippians, more or less, si Pablo po ay nasa 30 taon na sa gospel ministry. At sinaad niya po yung ganitong katotohanan sapagkat dito ho umikot yung kanyang paglilingkod sa Diyos na ibayo pang makilala niya ang ating Panginoon. Actually, sa original Greek, yan pong nakalagay sa verse 10, kung literal ho natin ay tatranslate ay that I may continue to know Him. Nasa present progressive tense. Ibig sabihin, sinisikap ni Pablo na mapalalim pa, mapalawak pa ang kanyang pagkakilala sa ating Panginoong Jesucristo.
Alam niyo po, sa iba't ibang mga tao at maging sa iba't ibang mga paralan, iba't iba rin po ang kaisipan na itinuturo kung ano baga ang dapat natin maging greatest goal in life. Pero para kay Pablo, kung siya ating tatanungin, my greatest goal in life is to know Jesus Christ more deeply, more personally. Kasi magkaiba po yung kilala lamang natin ng Diyos dahil naikwento. Kaiba po doon talagang personal natin siyang kilala. Halimbawa po, kilala po natin yung ating mayor dito. Tama po ba? Naiboto po siya ng ating mga mamamayan. Pero yung tunay pong nakakakilala sa mayor po ng Gapan City, walang iba, kundi yung kanyang mga mismo nakakasama ng matagal. Pamilya niya, asawa niya, anak niya. Tayo, ang pagkakilala lamang natin sa kanya, hindi gaanong malawak. Mahusay siyang nanunungkulan, matapat siyang lingkod bayan, marahil, at talaga masipag. Pero hanggang doon lamang marahil. Yung personal knowledge about our city mayor, siguro hindi natin ganap na maarok yun. Sabi ko nga, ang tanging makakakilala sa kanyang lubusan ay yung kanyang pamilya una sa lahat. Ang bitiin po dito ng ating ni Apostol Pablo ay yung masigit na personal na makilala ang Panginoon. Alam nyo, yan din po ang nais ng Diyos sa ating lahat. Pero may mga hadlang po talaga kung bakit may mga Kristiyano na hindi malalim ang pagkakakilala sa ating Panginoong Yesus. Maaring ligtas na nga po talaga, tinanggap ng ating Panginoon bilang kanilang Panginoon at Diyos sa tagapagligtas, pero hanggang doon na lang. Yung personal knowledge about the Lord, the character of the Lord ay hindi matibay. Kaya pagka dumating yung mga negatibong pangyayari, napapakadali nila na tumalikod, manghina, at hindi nagampanan yung responsibilidad bilang mananampalataya. But not so with the Apostle Paul. Alam po natin, ayon po sa mga nakatala ukol sa kanyang buhay sa banal na kasulatan, ang dami niya pong hirap na pinagdaanan. Doon sa 2 Corinthians chapter 11, meron siyang mini autobiography doon eh. Nilahad niya na siya ay nahampas na makailang ulit. Labas-masok sa bilangguan. Nanganib ang buhay niya sa kamay ng kanyang mga mismo kababayan at maging sa kamay ng hindi niya kababayan. May banta lagi sa kanyang mga pinupuntahang lugar. At marami pang mga kaakibat na panganib. Naranasan niya na magpalaot-laot dahil nagkaroon ng shipwreck yung kanyang barkong sinasakyan. Araw at gabi, palutang-lutang lang. Hindi niya alam kung kinabukasan o sa susunod na oras, buhay pa siya. Naroon yung agam-agam para kay Pablo. But through it all, dahil kilala niya ang ating Panginoong Diyos, naging matibay na sandigan niya yon sa lahat ng kanyang mga unfortunate experiences. At nais po ng Diyos, ganun din sana. Before I proceed, let me just mention a few hindrances na pumipigil po sa atin para makilala natin ang Diyos. Una, yung tinatawag pong set of beliefs. May mga naipasa sa ating turo na minsan ay pumipigil sa atin para makilala pa natin siyang lubos. Halimbawa, yung pamahiin. Sino dito hanggang ngayon naniniwala pa sa pamahiin? Sana wala na po, ano? Tayo mga Tagalog, marami ho tayong pamahiin. Halimbawa, pagka may patay, diba, bawal daw magwalis. Hayaan mo anyang marami. Dahil may masamang mangyayari pagka nilabag mo yan. Talagang may masamang mangyayari dahil
puputaktihin ka ng langaw doon pagka marumi. Talagang may sakit na maaari at posibilidad na lumitaw. Meron naman, pagka ikaw daw ay kumakain at may aalis, iikot mo ro yung pinggan para walang disgrasyang mangyari doon sa nauna magpaalam habang kumakain pa ang karamihan. Yung iba naman, pagka daw naka-encounter ng itim na pusa sa daraanan, huwag ka na daw anyan tumuloy dahil masamang sickness daw yon. May malas daw na mangyayari. So far, doon sa amin, meron pong ilang pusang itim na pagkaaraw ng linggo, sumasalubong sa aming daraanan. Yung ba'y sapat na dahilan para wag na lang ako magsimba at maging absent na lang sapagkat may humarang na pusang itim doon sa tarangkano, doon sa lalabasan namin at dadaanan. Ito yung mga example ng mga set of beliefs. Yung iba, sinabi, ito na yung aming nakamulatan, ay dito na rin kami mamamatay. Kasabihin ko po sa inyo, yan po ay hindi natin dapat i-entertain. Kasi yan ang pipigil sa atin para ibayo nating makilala ang ating Panginoon Diyos. Ang Diyos po ay willing ipakilala, i-reveal yung kanyang sarili. Pero kung iiral mo yung mga set of beliefs na walang Bible basis, number one hindrance po yan. Ang pangalawa na po pwede natin sigurong tukuyin na humahadlang ay yung ating spiritual pride. Yung spiritual pride ay maaaring nasaan niyo po na ayaw pong maitutuwid pagka mali. Masabihin ng iba, ay, mas una ako sa iyo. Kaya wag mo akong pangangaralan, wag mo akong paalalahanan, wag mo akong itatama. Dahil papunta ka pa lang, ako'y pabalik na. Spiritual pride po yun. Wala pong taong perfecto, kahit po Kristiyano. At lahat po tayo mayroong sarili-sariling kahinaan at nagagawang mali. Pero napapakalainam po na meron pong taong concern na hindi papayagang manatili tayo sa mali, kundi merong matibay na malasakit upang tayo ay gabayan sa tama. Magpasalamat po tayo sa mga taong sapagkat nagpapakita sila ng concern sa atin. Magiging katatawanan po tayo pagka namiyasa po tayo sa tama. At marami po tayong matatapakan tiyak pagka na tayo po ay nanatili sa tama. O sa mali, I should say. So, spiritual pride. Yung pangatlo ay slothfulness, yung katamaran natin. Tamad magbasa ng Bible, tamad umaten, tamad makinig, nasa church pero tinutulugan yung preacher. May mga ganun po. At lahat naman po tayo, meron pong period na medyo tinatamad. Pero sabi ko nga sa aming church, yung katamaran ay dapat po nilalabanan. Kasi pagka yan ay hindi natin nilabanan, magiging lax tayo. Yung disiplina sa ating sarili ay ating pong ma-ignore. Wala naman pong taong humantong sa tagumpay na hindi naglapat ng personal discipline sa sarili nila. Tukuyin ninyo yung mga kilala na nagtagumpay sa panahon natin. They exercise personal discipline. At tayo kung tayo mga mananampalataya, hindi lamang po dapat personal discipline ang ating nilalapat, dapat spiritual discipline din. So, pagka tayo nagiging tinatamad na, lalabanan po natin yan upang wag manaig ang kaaway. At yung pang-apat na posibilidad na nagiging hadlang sa ating pagsulong at paglago upang makilala ang lubusan ng ating Panginoon, ay walang iba kundi si Satanas. Natatandaan niyo po yung parable of the sower. Meron pong 4 na uri ng lupa na nahasikan ng bini ng salita ng Diyos. Ano yung unang nahasikan ng bini ng salita ng Diyos? Yung wayside, yung tabing daan. At ang sabi doon, pinaliwanag ng ating Panginoon, nung mahasik yung binhi, na walang iba kundi salita ng Diyos, dumating yung ibon. At ano ginawa doon ng ibon?
ninakaw o kinain yung salita ng Diyos. Hindi na nakatubo, hindi na lumalim, kundi naagaw, natanay na. At alam niyo po ba mga kasama at mga kaibigan na even in our midst right now, Satan is working para nakawin ang salita ng Diyos na naipupula sa ating buhay. Kaya kung tayo po hindi maingat na makinig, we can easily fall as a victim at tayo po ang nananakawan at tayo po ang lugi. Kaya sabi nga doon sa huling bahagi noong talinaga na yon, take heed what you hear. Ingatan mo niya kung ano ang iyong napapakinggan. So mahalaga po na aware po tayo. Pagka yung ating isipan right now ay naglalakbay na at sinisikap na maging out of focus tayo sa dapat ay ginagawa natin pakikinig, ay dapat kinukondisyon natin yung ating sarili na labanan ng mga ito. Ngayon po umaga, meron po akong ilang mahalagang punto na nais i-share sa inyo about Paul's life's greatest goal. Tingnan po natin yung verse na nakalagay po dyan, yung una na mitiin ni Apostle Pablo at dapat ay maging mitiin din natin. Sabi niya dyan, to know Him, to know Christ and the power of His resurrection. Ano yun po yung ukol sa ating Panginoong Jesucristo na nais pong makilala at matuklasan pa ni Pablo? Una, know Christ's work. Mabatid yung gawain ng ating Panginoon. Hindi po natin mababatid ang gawain ng Diyos by simply looking at it or by simply listening to it. Mababatid po natin at maunawaan po nating lubusan ang gawain ng Diyos pagka ginagawa po natin yun. Nabanggit ko nga po sa kapulungan po ng Good Shepherd kanina, hindi ho tayo matututong magluto by simple reading of a recipe book. Bagamat makakatulong po yung recipe book, natututo po tayong magluto pagka actual po tayong nagluluto na. Yung pong nag-o-opera, yung mga surgeon, hindi po yan natututo sa pamamagitan lang ng panunood lang ng isang nag-o-opera. O kaya pagbabasa, how to operate yung ganitong karamdaman. Mas iba yung po siyang natututo kung actual niya pong gagawin yun. Of course, with the special guidance no talagang expert na surgeon. Nagagabayan, step by step, yung kanyang paghiwa, before and after lahat, given the basic instruction na kinakailangan. Wala tao pong a-attend at matututo sa church na makikinig lang. Dapat yung napakinggan ay talagang gaganapin din, ipapasya niya sa kanyang sarili na gagawin niya yung paalala at pagtuturo na kanya pong natutunan. That is knowing Christ's work. No, ako po'y wala pang asawa. Narinig ko po sa aking nanay, pagka may pamilya ka na, mauunawaan mo yung ibig naming sabihin ng tatay mo. At tama sila. Dati kasi, noong ako'y kabataan, okay lang na gabing umuwi. Hindi ko inaalintana na mayroong tatay at nanay na labis na nag-aalala pagka yung anak nila wala pa sa bahay sa ganitong oras. Gayong alam nila yung schedule ko sa eskwela. Eh, may barkada, alam niyo, kabataan, wala pa naman tayo sa Panginoon dati. So, sa atin, sa akin personal, okay lang. Pero naroon yung pag-alala. No, ako'y magkaroon ng anak. Lalo na,
Yung panganay ko, babae. Naiintindihan ko na kung bakit gano'n na lamang yung paalala ni tatay at nanay sa amin. Anak, lagi niyong isipin, may nag-aantay sa pag-uwi niyo. Kaya nga minsan, minarinig ako na sa isang kasalan aking nadalawan. Pagka nagkaanak ka, tuwang-tuwa ako, sabi ng tatay. Bakit? Mararanasan mo yung hirap at sakit na ginawa mo sa akin. Kasi pagka na sila nagkaanak, mararanasan nila mapuyat. Mararanasan nila mabalisa. Dahil hindi nagpapaalam kung saan pupunta. Mararanasan nila na yung damdamin ng pag-aaruga ng isang makulit na bata habang lumalaki. Kasi nga, mahirap maintindihan kung hindi pa natin nararanasan. Unless you do something sa aspeto po ng Kristiyano, unless we do something and have a Christian ministry, we can never go deep in knowing Christ and His work. So we need to be actively involved in order to know Christ and His work in a personal way. Pangalawa, under this, not only to know Christ's work, but also to know Christ's teaching. Yung aral ng ating Panginoon Diyos. Yung pong pagkatuto o pagkaalam ng aral ng ating Panginoon ay hindi lamang po makakabit sa pamamagitan po ng pagdalo ng small group o Bible study o preaching service o ng church service. Bagamat maganda po yun. Pero kung pakikinig lamang, hindi po ito kailanman sasapat. Pagka pinamuhay na po natin yung ating natututunan, doon po higit na natututo po tayo. Halimbawa, alam po natin na itinuturo po ng Bible tiba yung pagpapatawaran. Alam mo natin, isa po yan sa mahalagang aral na nakasulat sa Biblia. Pero hanggat hindi ho natin pinapractice yung espiritu ng pagpapatawad, nananatili po tayong hindi natututo. Nananatili tayong bihag ng kapaitan. Nananatili tayong bihag ng sama ng loob. Pero pagka naranasan natin magbigay ng patawad sa nagkasala sa atin, para tayo nabubunutan ng tinig. Tama po ba? Pagka nakikita natin yung kasama ng loob at ayaw natin magpatawad, tumataas ang presyon ng dugo natin. Sino apektado? Yung bang ating kaalit? Di ba tayo? Pagka nagkakasalubungan, tayo umiwas. Tayo napapagod. Siya okay lang. Tayo po nagdadala para tayo yung umiinom ng lasa na unti-unti nating ikamamatay pagka hindi po tayo nag-practice ng pagpapatawaran. Mahalaga po na makita natin na yung pagkaalam ng aral ni Kristo ay nagaganap pagka sinimulan po natin isapamuhay ang kanyang mga turo. Alam po natin, mapagpala yung tayo ay generous at tayo ay giver. Pero hanggat hindi po natin na may sasakatuparan niya, hanggat hindi po natin pinapractice yan, hindi po natin kailanman mararamdaman at mararanasan yung enjoyment and blessing of giving to God. We have to live the teachings of Christ. Sabi ng iba, hindi na niya practical yan. Kailanman, kung practical ang pag-uusapan, hindi na rin practical ang maraming bagay. Kasi yung pagiging practical po ay subjective. Pagka iba kulturang inyong nakamulatan, yung practical sa akin, baka hindi practical sa iba. Subjective po yan. Hindi tayo dapat doon nakakompine. Mainam po na yung hayag at klarong turo ng Biblia ukol sa importanteng bagay
ay ating pong isinasapamuhay ng maayos. Yung pong nakaranas na ganapin yung tinuturo ng ating Panginoon Diyos, sila po yung nakakatuklas na tama pala yung turo talaga ito. Hanggat hindi po natin ipinapasya na ganapin, hindi po natin matutuklasan na tama pala talaga yun. Yung hindi nagsasapamuhay ng aral ito ng ating Panginoon, hindi nila malalaman na sila ay mali. Lagi nasa isip nila sila yung tama. So, we need to know Christ's work and know Christ's teaching. Pangatlo, we need also to know Christ through His person. Nabanggit ko po kanina na yung pagkakilala sa ating Panginoon bilang Panginoon at Tagapagligtas, yun po yung simula lamang. Pero hindi po yun yung wakas. Ang Diyos po'y marami pang nais gawin sa inyong buhay at sa buhay ko. Kumbaga tayo po ay under construction pa rin. May binabago siya, may hinuhubog siya sa ating lahat, at ginagamit siya po ang iba't ibang pangyayari sa buhay natin para alisin yung dapat alisin at ma-develop yung dapat ma-develop. May mga pamamaraan ng Diyos na ginagawa para tayo ay unti-unting mawangis sa imahe ng kanyang bugtong na anak. Tingnan po natin ang ilang mahalagang bagay ukol po dito. When we know Christ, it is also, may benefits po ito that we will be able to know the Father. Paano natin makikilala ang isang tao? By spending time with Him, right? Hindi ho natin makikilalang lubusan ng isang tao kung wala tayong panahon sa Kanya. Likewise, kung wala po tayong ibinibigay na sapat na panahon para sa Panginoon, hindi po natin siya ganap na makikilala. Nagkaroon po tayo ng asawa, nibigawan po natin sila. Tama? Sino dito pinikot? Wala naman no siguro, no? Okay, halos lahat yata ng mga lalaki dito, dahil pikatin. Ang gagwapuhon ninyo. Siguro nung prime ninyo, matigas ang pangangatawan ninyo. Pero may napusuan tayo eh. Ginawa natin ang lahat ng paraan para maagaw yung pansin niya sa atin. Dinalaw natin. Naglaan tayo ng panahon para sa Kanya. At nung nahulog yung damdamin niya sa atin, we took time to know that lady or that person in a deeper way. Nag-uusap na ho kayo, sa halip na kumusta lang, na iba na kayo pinag-uusapan. Ano plano mo in the future? Pinag-uusapan na. Nakikilala natin na yun yung tao. Because we spend time with that person. The same is true with God. Kung ayaw natin maglaan ng panahon sa salita niya, hanggang tagapagligtas lamang po ang ating pagkakilala sa Kanya. Hindi natin mauunawaan ang Diyos na gumagawa ng himala hanggat hindi natin nakakaharap yung bagay na imposible. Mahirap pagtiwalaan ang Diyos na nagpapagaling hanggat hindi natin naranasan tayo nagkakasakit. Hindi natin mauunawa ang lubusan na ang Diyos ay pumupuno hanggat hindi natin naranasan tayo ay maging salat. Hindi natin mauunawaan na ang Diyos ay ating magiging kalakasan hanggat hindi dumarating yung punto na tayo nanghihina. Through those different aspects na pinagdadaanan natin, we get to know the Lord deeply and more personally. Ano yung hatid? Bakit napaka-importante na makilala natin ang Panginoon? Napanggit ko dyan, because to know Christ is also to know the Father.
John chapter 8, verse 19. Second reason, to know Him and believe in Him is to have life. John chapter 3, verse 36. He that hath the Son hath life. And he that hath not the Son hath not life, but the wrath of God abideth in him. Pagkakilala natin ang ating Panginoon at ating siyang pinagtitiwalaan, sa Kanya tayo sumasandal, yung buhay niya ay sumasa atin. Okay? When Peter started departing from Christ, after nung paghiwalay nila sa Garden of Gethsemane, nakita natin na nagsimulang kopyahin ni Pedro yung lingwahe ng sanlibutan. Di ba 3 beses siyang nakilala ng mga taong nakapaligid habang siya he was afar off. Nakilala siya doon sa kanyang punto. Kasi yung mga taga-Galilea may punto. Dito sa Nueva Ecija, ang punto nyo ay Diba? Pagkabatanggenyo kayo, ang punto nyo ay alae. Diba? Yung isang ang bata doon, bagong silang umiyak. Wow! Alae. Sanay na mag-alae. Batang-bata pa lang. May kanya-kanya punto. Nung sa Pedro nagsasalita, napagtanto ng taga-Galilea siya sa daw ay Galilea kasama ng taong ito. Sabi niya, hindi. Hindi, kilala kita. At doon, sabi doon, he began cursing. Para sa atin, para nagmura na rin. Nakopya niya yung lingwahe ng mundo. Kasi lumayo siya sa ating Panginoon. Yun po nangyayari. Kung tayo nalalayo sa Diyos, may ibang lumalapit sa atin. At yung malapit sa atin, ang umi-impluwensya, huhubog sa isipan natin, sa pahayag natin, at mismo sa buhay natin na. Kaya maging maingat po tayo. No less than the Word of God warned us, be not deceived, evil communication, corrupt good manners. Nasa 1 Corinthians chapter 15 po ang pahayag niya. So, yun yung unang mitiin ni Apostol Pablo, to know Christ. Ano yung ukol sa ating Panginoon na nais siyang maalaman? Yung gawain, yung turok, at yung persona ng ating Panginoon. Second, life's greatest goal of the Apostle Paul, to know the power of Christ's resurrection. Yung pong knowing the power of Christ's resurrection na hindi lamang po pagkabatid na si Kristo po ay nabuhay matapos yung 3 araw na pagkakalagi niya sa Libya. Bagamat totoo po yun. Pero alam niyo po ba maraming mga tao at ibang katuruan na bagamat naniniwala sa resurrection of Christ, pero yung kanilang paniwala ay salungat. Halimbawa, meron pong naniniwalang kulto na si Kristo daw hindi bodily resurrected, kundi ang nangyari daw ay spiritual resurrection lamang. Yun po yung grupo ng mga saksi ni Jehovah. They do not believe in the literal and bodily resurrection of Christ. Pero pagka ang pag-uusapan ay resurrection of Christ, agree sila. Kaya pagka hihibayin natin yung kanilang pagkaalam, salungat na po. Tayo po ay naniniwala na literal at bodily yung resurrection ng ating Panginoon. Bakit? Nahawakan siya. Nakita siya. Kung spiritual resurrection, hindi siya makikita. Tama po ba? Narinig siya. Kumain siya. Yun po ay proof na talagang literal at bodily yung resurrection. Ngayon, more than yung theology about resurrection, meron pong kapangyarihang hatid yung pagkabuhay na muli ng ating Panginoon. Ano po yun? Number one, the resurrection of Christ has the power to conquer death.
Doon po sa 1 Corinthians chapter 15, tinukoy po doon na yung isang tanong, "O death, where is thy sting?" Nasaan kamatayan ang iyong tibo? Ang tibo ng kasalanan o ng kamatay ay nasa kasalanan. Pero ang sabi doon sa verse 57, "But thanks be to God, which giveth us victory through our Lord Jesus Christ." Nagpapakita po lamang na yung resurrection of Christ has the power to conquer death. Alam nyo, isa po sa pinatatakutan ng maraming tao ay yung malagim na katotohanan na lahat mamamatay. Lahat mamamatay. Dahil lahat tayo nagkasala eh. Yan ang sabi ng Bible. Pero higit sa physical na kamatayan, meron pang tinawag na ikalawang kamatayan, which is more serious than physical death. Dahil yun, eternal. Yung walang hanggang pagkawalay sa presensya ng Diyos sa dagat-dagatang apoy. Pero sa isang mananampalataya, mga kapatid at mga kasama, yung kamatayan ngayon, hindi na dapat katakutan. Tama po ba? Bakit? Yung natatakot doon, yung hindi alam kung ano magiging kapalaran niya pagka sumapit, yung kamatayan. Pero sa isang mananampalataya, alam natin na yung buhay natin dito ay itatransport lamang ng Diyos into a permanent place. Ngayon, nasa City of Japan tayo. Pagka tayo pumanaw, nasa City of Gold na tayo. Sa presensya ng Diyos. Sabi nga ng isang mangangaral, pagka dumating ang kamatayan sa buhay ng Kristiyano, kakamayan niya ang kamatayan sapagkat sasabihin niya, "Salamat sapagkat binuksan mo ang pintuan patungo para sa kalwalhatian ng Diyos." And that's right. That will be the door for us to enter eternity with God. Noong ako po yung nagbabasa ng Guinness Book of Record, may pumukaw po sa akin na isang artikulo. Siya daw yung may hawak ng Guinness Book of Record na most revived person. Bakit? Sapagkat 72 beses siya inatake. Nakasurvive siya. Ito po ay si Harry Cove po ito. Siya po ay isang mamamayan nakatira sa Lansing, Michigan. At pagka, alam niyo naman po kasi sa Amerika, ang bilis po ng responde ng 911. Pagka denial mo yan, wala pang 5 minuto, nandiyan na sa tarangkahan mo. Kompleto ng gamit. Kung kinakailangan kang i-airlift, isang tawag lang, nandiyan na agad. Ganon po ka-episyente yung 911 sa Amerika. Sana ganon din dito sa Pilipinas, ano? Pero alam po natin, marami pa tayong kanin kakainin para maabot po yung ganon. Pero going back to the story of Harry Cove, sabi niya, sabi ng mga rescuer na madalas rumiresponde pagka siya nakaka-atake, "It's Harry again." But you know what? On the 73rd time na siya inatake, he's gone. Hindi niya na natakasan ng kamatay. He was able to cheat death. He cheated death 72 times. But on the 73rd time, hindi na siya nakatakas. Alam niyo, harap po tayo sa kamatayan one day. Marimaon na ako. Maring isa sa atin, mauna. Pero anong sarap, diba, na mayroong tayong katiyakan na pagmulat ng ating paningin, presensya nga po nandiyan sa ating makikita. Amen? The resurrection of Christ has the power to conquer death. Pangalawa, it has the power also to conquer sin. Marami po mga religious leader
nabuhay at nangaral, pero yung aral po ng ating Panginoon na nabuhay mula sa mga patay, ang tanging may kapangyarihan na magpalaya sa atin sa kasalanan. Noong pong mid-1970s, meron pong isang bilanggo na naging eksperimento po. Sabi ko kasi ng mga manggagamot, yung anya nag-uudyok sa tao para gumawa ng mali at krimen, ay nando sa isa niyang nerve na kung maingat anyang matatanggal yon, ay mawawala sa kanya yung urge na gumawa ng krimen o kasalanan. So naganap po sila ng volunteer. At isang preso po by the name of Millard Wright ang nag-volunteer dahil patong-patong po na kaso ng rape and murder ang kanyang kaso. Ilang pong kababayan ang hinalay niya. Meron po siyang napatay, merong ilang nakasurvive, at yung nakasurvive ang nagdiin sa kanya nung krimen na yon. So, hindi lamang ho single life imprisonment. Talagang meron pong kakibat pang parusang kamatayan at that time, mga mid-1970s. So, sumailalim po siya sa isang maselang medical procedure. 6 na oras na nakalipas, nandun pa rin siya sa loob ng operating room. Matapos po ang mahigit 8 oras sa operasyon, sinabi po ng mga doktor that the operation was a success. Inantay makarecover si Millard Wright. Umaasa sila na itong si Millard Wright, after recovering, mawawala na po yung urge o yung drive niya na manakit ng kapwa, manghalay, gumawa ng iba't ibang krimen. So, 1 month, behave siya. 2 months, behave pa rin. But after 3 months, he was in the front headline sa mga newspaper. Sabi daw, Millard Wright did it again. Gumawa uli ng krimen. Mga kapatid, ang tangi po may kakapangyarihan magpalaya sa atin mula sa kapangyarihan ng kasalanan ay ang ating Panginoon Diyos at yung kanyang kapangyarihan na hatid ng kanyang muling pagkabuhay sa mga patay. It has the power not only to conquer death, but also to conquer sin. Finally, it has also the power to liberate men from Satan. May kapangyarihan po ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon para mapalaya tayo mula sa pagkakaalipin natin kay Satanas. Ilang tao na ang kilala ninyo na nagsabi, ito na ang kauli-uliang paglalasing na aking gagawin. Ito na ang kauliang pagsisungaling na aking babanggitin. Pero nabigo sila doon. You know why? Kasi alipin tayong lahat ng kasalanan. Pero mayroong magandang balita ang Panginoon sa atin. May namatay at may nabuhay na muli para tayo mapalaya. Walang iba kundi ang ating Panginoon sa Kristo. And He has the power. His resurrection has the power to liberate us from Satan's slavery. Alam nyo, marami mga tao interesado sa iba't ibang kapangyarihan. Yung iba, interesado sa political power. Ano nangyari? Naluklok na. Pero yung tiwala ng mga mamayan nagluklok sa kanila, sinira nila. Dahil naging personal agenda nila, yung isinulong sa halip na yung agenda makabubuti para sa mga mamamayan. Kabi-kabila ngayon, tiba ang investigasyon. Sana talaga mapanagot. Para talaga makita na seryoso talaga ang ating gobyerno na ma-eradicate, kung hindi man, mabawasan ganap yung korupsyon at katiwalian sa ating lipunan. Yung iba interesado sa
ah, pagtuklas ng iba pang nuclear power. Yung iba, tinutuklas yung hydropower. Hindi masama. Pero natuklasan na ba natin yung kapangyarihan ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon sa ating sarili? Kasi kung hindi pa, mananatili po tayo na pag-aarian ng takot mamatay, sa halip na tayo ay handang humarap sa kamatayan. Alipin pa rin tayo ng kasalanan at alipin pa rin po tayo ni Satanas. Hindi doon tayo kailanman doon ay makalalaya. Meron po pangatlo na nais na maging bitiin ni Pablo dito na nai-share sa atin. At ang sabi niya, to know Christ, not only the power of His resurrection, but also the fellowship of His sufferings. May kilala ba kayong tao na ang mitiin sa buhay ay magdusa? Meron? Wala, ano? Na ang plano sa buhay ay maging masalimot? Wala. Pero si Pablo, sabi niya, but to know Him, that I may know Him, and the power of His resurrection, and the fellowship of His sufferings. Ang Tagalog na word po natin dyan ay pakikiramay o pakikiisa. Yung nakikihati tayo sa pagdurusa ng isang taong mahalaga sa atin. Common yan sa atin, diba? Na lalo na pagka may problema, inaalo natin yung tao, naiintindihan kita. At kung meron tayo na maitutulong sa kanya, nagbabahagi tayo ng makakayanan. Dahil gusto natin maging katuwang na dali natin yung kanyang bigat na dala-dala sa buhay. Ang nais po dito ni Pablo na maging kahati sa pagdurusa ni Kristo ay kung kinakailangan pagdusahan niya at makaranas siya ng pag-usig, alang-alang sa kanyang pananampalataya sa Diyos, malugod at maluwag sa damdamin niyang tatanggapin ito. Ang tawag doon ay necessary sufferings. Hindi ho natin na isa tayo mapag-usig, tama po ba? Masakit na lalo't kadugo pa natin kadalasan ang nagiging taga-usig natin, persecutor natin. Pero minsan kinakailangan natin tatagan yung ating kalooban kasi nagiging kabahagi po tayo sa naging pagdurusa ni Kristo dahil doon. May mga unnecessary sufferings naman na dapat hindi natin gugustuhin maranasan. Ano-ano po yung unnecessary sufferings? Yung nagdusa ka dahil sa kasalanan mo. Piliin nyo na magdusa sa tama kaysa magdusa sa mali. Lahat may konsekwensya po yun. Pero mas mainam na yung konsekwensyang nangyayari sa atin ay bunga ng tamang ating ginawa at hindi sa ating maling ginawa. Agree ho ba kayo roon? Kasi unnecessary sufferings po yun. Bakit ba natin kinakailangan minsan ay dumaan sa pagdurusa? Why do we need to suffer? Meron pong several reasons. Una, to share Christ's glory. Ang gusto ng marami, makasama tayo sa kaluwalhatian ng Diyos. Pero alam niyo po ba, na isa po sa dapat ating pagdaanan para matupad yun, ay mataranasan din natin masaktan. Hindi maunawa. Basahin ko po ang Romans chapter 8, verse 18. Ganito po ang wika ng salita po ng Diyos. Roma 8:18. For I reckon that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. Yung anyang pagdurusa natin sa kasalukuyan ay hindi maihahambing sa kaluwalhatiang mahayag sa atin pag tayo na sa presensya ng Diyos.
So meron palang benepisyo din. Why God allows us to suffer? At ang reason ay for us to be able to share Christ's glory. Meron tayong kasabihan sa Tagalog niya. Pag pag walang siya, ayun, pag may tiyaga, may nilaga, ayun. Parang ganyan po ang pinaka-simpleng komentaryo ng bagay na yan. Si Lester Roloff, na siya po ay nagsasalita, nagtanong sa kanya yung kanyang deacon. Paso, ano po ba ang pinakamagandang komentaryo ng Romans 8:28? Yung for we know that all things work together for good to them that love God, and to them who are called according to His purpose. And nagkataon, baker, yung kanyang diakono. Yung, Tagalog yung baker? Magawa ng tinapay. Pagtitinapay. Tama ba? Tama po ba yung Tagalog ko? Baka iba ko Tagalog yun rito. Baker. Tagagawa ng tinapay. Sabi niya, hindi niya kaiga-igaya na minamasa yung tinapay. Pinagugulong-gulong. Pinapaikot-ikot. Hindi niya kaiga-igaya na nilalagay sa pugo. Pero masarap kanin. Tama. Ganon anya yung mga nangyayaring sa hindi anya masarap. Pero merong magandang kahantungan sa atin. May magandang ibubunga sa atin. Yun nga po, for us to share Christ's glory. Pangalawa, for us to receive Christ's comfort. Alam niyo po ba na pagka tayo ay may pinagdaan ng pagdurusa, yan po ay paghahanda din ng Diyos sa atin sa isang klase ng ministeryo. Kasi yung napagdaanan natin, maaaring pinagdadaan ng kasalukuyan ng iba. And we are more able to exhort and to counsel that person sapagkat we are once in their shoe. Nalagay tayo sa sitwasyon na kinalalagyan nila ngayon. And that became our ministry. May sinabi po dito sa 2 Corinthians chapter 1, nakahalin tulad po ng aking naging pahayag. Ganito po ang sabi sa verse 4. 2 Corinthians chapter 1 verse 4. Who comforted us in all our tribulation, that we may be able to comfort them which are in any trouble by the comfort wherewith we ourselves are comforted of God. Nagiging present ministry natin yung mga napagdaanan natin kapaitan, kasalatan, at paghihirap. Next reason, for us to be able to fellowship with fellow believers. Alalahanin po natin, hindi lamang po tayo ang dumadaan sa mga ganong sitwasyon. Meron din po nauna na at meron din po tayo nagiging kasabayan. Dito po sa 1 Peter chapter 5 verse 9, tinuran po yung ganong kalintulad na pahayag. Hayaan niyo pong aking basahin, verse 9. Whom resist steadfast in the faith, knowing that the same affliction are accomplished in your brethren that are in the world. So, hindi ho tayo nag-iisa lang. Meron din pong kagaya natin dumadaan o dumaan na sa ating pinagdadaanan sa kasalukuyan. For us to be able to fellowship with fellow believers. Meron pong binanggit si Pablo dyan, being made conformable unto his death. Baka mapagkamalian niyo po na gusto ni Pablo na mawangis sa uri ng kamatayan sinabi ni Kristo. Hindi po yun. Hindi yun nais si Pablo maging
mamatay din siya nakapako sa cross. Hindi ho yun, okay? Ang ibig pong sabihin ni Pablo dyan ay yung essence of Christ's death. Hindi yung form, hindi yung anyo na kamatayan ni Kristo. Paano? Explica mo pa nga, Pastor, na mas mababaw. Nais si Pablo na mamatay siya gaya ng pagkamatay ni Kristo, kung saan si Kristo namatay para sa iba. Hindi para sa sarili niya. He died for our sins. Tama mo ba? Si Pablo, yun din ang kanyang mitiin. That he will not live for himself, but he will live for God, and he will live for other people, and die for other people if needed. Yun po yung essence sa sinasabi, being made conformable unto his death. At hindi lamang yun. Paul wanted to die as link between God and man. Gusto ni Pablo na sa kanyang kamatayan, siya yung magiging tulay sa pagitan ng Diyos at ng tao, na mailalapit niya ang tao patungo sa Diyos at hindi mailalayo. That's exactly what the Lord Jesus Christ did. Siya po yung naging tulay natin para makaparoon sa Ama. Siya yung mediator natin. And God is looking for men and women who will bridge the gap between God and man. And that may be you this morning na hinahanap po ng Diyos. At yung pangatlo dito na ibig sabihin ni Pablo is for him to die doing God's will. Kasi ang ating Panginoong Jesus, namatay siya, ginaganap niya yung kalooban ng Diyos. And true enough, bago magwakas ang buhay ni Pablo sa 2 Timothy chapter 4, verse 8, ang wika niya ganito, I have fought a good fight. I have finished my course, and I have kept the faith. Ang daming obstacle, oo. Madami siyang mapapait na karanasan, naranasan niya maabandona ng kanyang mga trusted peers. Demas at forsaken him, sabi doon. Yung iba, ginawan siya ng masama. Si Alexander the Coppersmith did him much evil, sabi niya. Pero ang maganda doon, the comforting part is this. Nevertheless, the Lord stood with me. And that what matters most para kay Pablo. Hindi ba iiwanan na siya ng marami? Wala man siyang iiwanan kailanman ng Diyos. At yun yung nagbigay sa kanya ng aliw at tapang sa pagharap niya hanggang sa dulo ng buhay niya. Ngayon, itatanong niyo, ano po ba objective? Bakit dapat natin asamin na makilala ang ating Panginoon sa higit na mas malalim na pamamaraan? Dalawa po ang objective. Una, closeness to Him. Para tayo mapalapit sa Kanya. Pagka hindi ho natin siya ganap na kilala, napakadali po para sa atin ang magpatihulog sa tukso at kasalanan. Pero kung tayo malapit sa Kanya, nakakapaghunos dili po tayo, teka. Merong Diyos na nakamatsyag. Mananagot ako sa Diyos isang araw. Dapat akong maging maingat sa bawat takbang at lakad na aking gagawin. So yun po yung unang objective. To be close to God. At pangalawa, to be conformed to His image. Ang aking pong tatay ay isa pong platero. Mag-aalahas po siya. Gumagawa po siya ng hikaw, singsing, lahat ng uri ng alahas. Yun po ang nagtawid sa kanya para makapagtapos ng kolehiyo. Naranasan po nilang magkakapatid yung hirap, nung ikalawang digmaang pandaigdig, wala silang makain, wala din pagtustos ng edukasyon. Nagsika po siya, nag-aral po siya under the tutorship ng kanya pong platero din. Unlike sa mga bagong gamit ngayon, lumaki po ako, nakikita siya na mano-mano niya po tinutunaw yung ginto. At
pawis na siya, ihip siya ng ihip. Pagkapawis na siya, hindi siya tumitigil hanggat hindi niya napadadalisay yung gintong tinulo niya. Ang tanong namin ng aking kuya noon, ay, kailan ka hihinto? Parang tunaw na yan. Ang sabi ng aking tatay, hanggat hindi ko nasasalamin yung itsura ko sa tinutuno ko dito, hindi ako titigil. Napadalisayin yan. Likewise, ang pagsubok at paghubog ng Diyos sa ating buhay ay hindi titigil hanggat hindi nakakamit na tayo mawangis sa wangis ng kanyang bugtong na anak. Yung pula yun. Bakit sinusubok minsan ng Diyos yung pasensya mo? Kasi gusto niya maging long-suffering ka, maging patient ka. Meron nga akong isang sinusundang sasakyan. Sabi niya, ang prayer niya, Lord, give me patience. And please give it now. Talaga kinakailangan niya ng pasensya. Gusto niya madali yan. Pero patience is being molded through suffering, right? Yung kapigate, yung humuhubog para mag-develop yung patience sa atin. Bakit tayo minsan padadaanin ng Diyos sa mga bagay na hindi natin maunawaan? He is molding our character. Pagka na-achieve natin yung Christ-like character, then, yung process of purifying titigil na. Pero hanggat hindi pa tumitigil, ibig sabihin, may nais ng Diyos na alisin na hindi ka nais-nais na ugali natin o gawin natin. At i-develop sa atin yung well-pleasing character sa kanya pong harapan. So, two objectives. Closeness to God and conformity to the image of His Son. Huwag tayo maging mapait sa Diyos. Let's be open para sa Kanyang pagtutuwid, sa Kanyang pagtuturo sa atin. I-welcome natin yung mga paalala. Huwag tayong magdamdam. You know why? Kasi we are at the receiving end. Sino dito ang hindi humihiling sa Panginoon araw-araw ng blessing? Lahat, hinahangad natin yun. Physical, material, spiritual blessing. Hindi masamang hingin yun, by the way. Sapagkat ang Diyos ang papala, amen. Pero, mga kapatid at mga kasama, pagka humingi tayo ng blessing, ugali ng Diyos, i-prepare muna yung kanyang pagpapalain. Kasi baka ma-mishandle yung blessing. Sayang. Kaya, kung tayo po ay may pinagdadaanan, nasa preparatory stage po tayo to better handle the blessing na ibibigay at ipagkakatiwala ng Diyos sa atin. Just be firm. Just be faithful. Follow God at all costs. Mabakasan ko po itong ating sermon sa pamagitan po ng isang illustration. Ang iskat lang po ay merong isang runner by the name of Eric Liddell. Siya po ang kinatawan ng kanilang bansa sa Paris Olympics yata noong 1924. Siya po ay anak ng siya po ay anak ng missionary. Pastor po yung tatay niya at yung nanay niya ay manggagawa din. Pero siya po ay very firm yung kanyang conviction na talagang ibigay sa Diyos lahat yung best niya. By the way, tama po yun, Sabi sa Ecclesiastes 9:10, whatsoever thy hand findeth it, do it with all thy might. Wala man yung salitang best, pero yung substance na ibigay natin yung best, nasa loob ng talata. So, he always make it an aim
that in whatever he does, bigyan niya yung best niya. Even in service, in study, etc. Nung siya po ay mapili na kinatawan sa track and field race sa Olympics ng kanilang bansa, yun pa rin ang kanya nasa, ibibigay ko yung best. Pero nagkataon na yung kanyang larangan na 100-meter dash ay gaganapin ng umaga ng Sunday. At tumanggi siyang lumahok. Nakaani po siya ng pagpuna mula sa kanyang coach. Kasi sure winner na siya. Na-break niya yung record sa pinakamabilis nung lahat ng mga previous Olympics. Kaya malaki yung chance niya magkamit ng gintong medalya para sa bansa nila. Kaso sabi niya, it's Sunday and it is Lord's Day, so I cannot compete. Pinagtawanan siya at meron pa mga artikulo, sinayang mo niya yung pondong inilaan para ikaw ay sanayin at maging representante ng ating bansa sa Olympics na labanan. At ano nangyari? Sabi niya, ito po yung aking commitment, ito po yung aking conviction. I am going to stand by it. Binigyan siya ng chance doon sa isang kategorya, 400-meter dash, na hindi niya po na-ensayo. Malabo ang chance niya na siya po ay manalo ron. Yung isa niyang kaibigan nagbigay sa kanya ng isang note. At sinabi doon nakalagay sa first summer, him that honor me, him will I honor. Pinangawakan niya, Panginoon, wala naman akong ibig parangalan kundi ikaw, hindi sarili ko. Parangalan ng aming bansa, secondary lang, pero lahat sa iyo, lahat. Nung tumunog yung hudyat ng pagtakbo, ang nagwagi ng gintong medalya sa 400-meter dash ay walang iba kundi si Eric Liddell. Eric Liddell determined to honor God in his life. At ang Diyos nireciprocate yung karangalan niya. Hindi yung double crosser ang Diyos natin mga kasama at mga kaibigan. Pasensya na po sa paggamit ko ng termino sapagkat yun ang naiintindihan natin. Ang Diyos kung ano sinabi niya, gagampanan niya. He is a covenant-keeping God. Pagka sinikap natin at ginawa natin siya maparangalan, susuklian ng Diyos na tayo din ay kanyang parangalan. Apostle Paul lived na yun yung humubog sa kanyang mitiin sa buong buhay niya. To know Him and the power of His resurrection and the fellowship of His sufferings, being made conformable unto His God. Dapat maging prayer natin, Lord, gusto ko po kita makilala pa. Alisin ko po yung mga hadlang. Gusto kong lumalim pa ang aking pagkakilala. May that be your prayer this morning. Let's all pray. Tayo po ay manalangin. Hilingin ko na rin po siguro na tayo po tumayo na.